Hello guys, welcome to my channel and Merry Christmas sa inyong lahat, no? So today is Christmas morning, no? Alas 8 pa lang ng umaga dito, Pasko, December 25, no? Kung mapapanood nyo to sa Pilipinas, 10 p.m. na kayo ng December 25. Advance kayo ng 14 hours ba? 12 hours or 14 hours? No, 14. Sorry, 14. Anyway, ang vlog na to, no, although Christmas Day, about sa na-experience ko a long time ago, personal account ko nung nangyari, nagpunta kami sa Baguio. So, story time tayo. So, disclaimer, ito nangyari talaga sa amin, ng mga kasama ko sa trabaho. And I don't expect na maniwala kayo. Okay? So, the other day, December 23, nag-video call kami ng pamilya ko sa Pilipinas. Yan, yung mga kapatid ko, yung nanay ko. Yan, andyan sila sa Camp John Hay. Diyan sila nag-Christmas. Yan, andyan sila ngayon Christmas. Nag-check-in sila. Okay, sabi ko ba, social mahal-mahal dyan, dyan kayo nag-check-in. Yung ate ko kasi, malamang yung ate ko sumagot nun kasi mayaman yun. The only time na nakapag-check-in ako ng Camp John Hay is nung medrep pa ako. Ahente ako ng Unilab. So, ewan ko ba, paborito ng Unilab mag-rally dyan. Ang tawag doon sales rally sa pharmaceuticals, no? Nagse-sales rally kami. Ibig sabihin, ilang beses ako nakapag-check-in diyan sa Camp Chanhae. Well, yun nga, kausap ko yung kapatid ko si Diana nung 23. Sabi ko, asa kayo? Asa Camp Chanhae daw. Sabi ko, may multo diyan ha. Hindi nga, hindi niya alam, no? So, hindi niya pala alam, no? So, without looking online or researching kung ano history ng Camp Chanhae, siguro hindi mo ma-imagine kasi maganda yung lugar. Ganyan. Pero nasunog na yan dati, alam ko. Anyway, ganito yan. Diretso na ako sa story time ko. Baka makalimutan ko kasi minsan wala akong sa mood magkwento. Pero ito, hindi, something like this, hindi mo to makakalimutan eh. Anyway, ganito yan. So, a long time ago, nung medrep ako ng Unilab, yan nga, nag-rally kami dyan. Nag-check-in, syempre naka-check-in lahat kami, naka-check-in. So, usually, kuripat ng Unilab isang kwarto, tatlo kami. Ayan. Puro kami lalaki, no? Puro lalaki. So, yung last day ng sales rally, fellowship na yon, or pwede ka nang gumala. Nagpunta kami sa bar dyan, sa Baguio, siguro sa Session Road yun. Tapos, gabi na, mga 11:30, basta magto 12, yeah, 11:45, mga ganun. Bumalik na kami sa Camp John Hay. So, nagpark kami. Malaki kasi yung parking lot eh. So, malayo yung lalakarin mo. Pagka late ka na umuwi kasi daming kotse na nakapark dyan eh. So, nagpark kami, malayo. Tapos, sabi nung kasama namin, katrabaho ko, counterpart, tawag namin counterpart, si Jan Togade. Si Jan Togade, related yan kay Lordy Togade. And siguro, related din yan kay Secretary Togade kasi magkahawig sila eh. Anyway, so sabi ni Jan Togade, CR muna ako. May CR dyan sa parking lot, no? Nag-CR siya. Hintayin namin. Paglabas niya, dilat na dilat yung mata niya, takot na takot, tapos nagmamadali. Akita daw kami sa kwarto. Akita kami. Tapos nung nakapasok na kami sa hotel, nakapasok kami, pero hindi sa kwarto hindi kami magkasama sa kwarto eh. Doon niya kinuwento na may nakita daw siya doon sa restroom sa parking lot ng Camp John Hay. Sabi, ano nakita mo? Pagpasok daw niya, may labutan ako. Pagpasok daw niya, may nakita siyang lalaking matanda. Lalaking matanda na nakabarong, na medyo light-skinned, no? Pero Pilipino, yung Pilipino sa amin yan. Tapos sabi ko, gaano katanda? Kasi yung buhok daw, puting-puti na, pero makikita mo na yung mga hibla na lang. Ibig sabihin, nakikita mo na yung anit. Ganun siya katanda. Sobrang tanda na, no?
Makita mo na yung anit. Nung umihi daw siya, nakita daw niya yung paa nakalutang or walang paa. Nakalutang yung ano. Kaya dun siya nagmamadaling lumabas, takot na takot. And then, ayan yung mga bagay na, alam niyo yun, pag nakita niyo talaga in person, yung natural reaction ng taong takot at nakakita ng multo, hindi mo makakalimutan eh. Tsaka hindi mo pwedeng sabihin nagsisinungaling siya o nagjo-joke siya eh. Ibang-iba yung itsura ng taong takot na takot. Ibang-iba, no? And plus, he's a grown man, no? Hindi man siya bata, no? Ano na siya noon eh, at that time, 24 na yata si John Togade. 24 na siya. Anyway, so yun. Syempre, being na mga lalaki kami, at saka majority sa amin, hindi na niwasan multo, wala lang, okay lang. Ito lang nangyari naman, the following night, pinag-usapan yata namin yung breakfast na the following day. Yeah, pinag-usapan namin pero hindi yan big deal. Parang hindi big deal. Wala. Kasi hindi mo naman nakita eh. Pero hindi ko talaga makakalimutan yung mukha ni John Togade ng time na yun. No? So kung mapapanood to ni John Togade, maalala mo yung nangyari nung nag-rally tayo sa, sales rally tayo sa Camp Janhay. Anyway, so the following night, kasi yata kami, 3 nights yata kami doon. 2 nights or 3 nights. Basta ganun. No? The following night naman, tatlo kami sa kwarto eh. Tanda ko pa. Si Magic. Magic ang tawag namin sa kanya kasi ang pangalan niya Johnson eh. Si Johnson. Ako. At saka si Danilo Barrios. Si Danilo Barrios, bagong pediatrika. Bagong medrep yon ng pediatrika. As in bagong graduate yata yun eh. Tapos na-hire ng pediatrika. Kami magkakasama sa kwarto. No? Nung tapos na kami mag-dinner, tutulog na kami, may nangyari doon kay Danilo, yung bago. May nangyari sa kanya, gininaw siya ng sobra at na umuungol siya ng nagaganon siya. Tapos, nagpanik kami. Ako naman, parang nagpa-process ako, anong gagawin ko? Nurse ako, anong gagawin ko? Ganyan. Si Magic or si Johnson, siyempre, siya pinakamatanda sa amin. Instinct niya, binalutan niya ng comforter, binalutan ng sapin. Tas ako yata tumulong ako, kumuha ako ng unan, tas pinalibutan namin siya ng unan. Tapos hindi pa rin tumigil. Alam niyo ginawa nung kasama namin si Johnson, niyakap niya pa. Hindi ko alam kung yumakap ako eh, pero basta alam ko nakita ko si Magic, niyakap niya pa eh. So, patong-patong na comforter, tapos unan. Nanginginig. Tapos, ano yun? I don't know, kung gaano katagal yon, mga 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, na ganon. No? Natapos din eh. Nawala din eh. Tapos, okay na daw siya. Tapos, wala siyang lagnat. No? Wala siyang lagnat. Parang wala nangyari. So, after 3 minutes or so, hindi ko naman inorasan eh, pero tumigil din kasi eh. Tapos, parang wala na daw. So, ako, sabi ko nga bilang nurse, nagpa-process ako, ano nangyari dito? Parang hindi mo mapaliwanag. Ano ba, bibigyan ba ng gamot? Kailangan ba dalhin to sa clinic ng hotel? Wala na daw eh. Inawakan ko, wala. Hindi na hindi na nilalagnat. Walang nagnat. Tsaka hindi na siya parang nagkukumbulsyon eh. I don't know. So, if you put 2 and 2 together, no? Same visit yata yun. Nagpunta kami. Tama, same visit. And nangyari yun. No? Sabi ko, ano to? Pero at that time kasi, hindi pa ako aware eh. Alam nyo, katulad nyo rin siguro ako na binabali, wala yun. Niya-rationalize, nilalagay mo ng dahilan. Wala yun, baka lang. Kung ano. Pero hindi ko mapaliwanag talaga bilang nasa medical profession. Hindi ko mapaliwanag ano yung nangyari sa kanya. Bakit napaka-sandali lang, no? And are they related na yung isa kong kasama nakita ng multo? Tapos ito naman, sinapian siya or ngayon, no, dati kasi wala pa akong alam. Parang katulad nyo ako na pag nakarinig ako ng wala yan. Hindi yan totoo. Pero ngayon, dahil sa mga
mga events na na-observe ko, no, I found out and I realized, no, yung mga ganyang entities, entities ang tawag natin, no? Hindi natin alam kung anong multo yan or what, no, yung mga supernatural beings na hindi natin nakikita. I think hindi nila tayo kayang saktan physically, hawakan, kasi wala silang physical hand. Hindi nila tayo kayang hawakan, hindi nila tayo saktan physically, pero they can make us sick. Pwede nila tayong bigyan ng sakit. Kasi, I don't know kung naniniwala kayo na yung body natin, meron tayong physical body, tapos meron pa tayong yung energy na nasa labas nitong body. Yun ang kaya nilang pakialaman eh. 'Di ba? Para sa India, meron silang mga tinatawag na chakra. Yan, may aura. Totoo 'yan, no? So yun, yung energy na yon ng katawan na iniimit natin, kayang pakialaman niya ng multo or may mga ganong entities. No, maliban na lang kung talagang nakakakita kayo or nakakaramdam kayo, no? Katulad ko. Kasi I don't know kung maniniwala kayo kasi kahapon nagbibihis ako. Nagulat na lang ako, meron akong kalmot dito sa likod. Sabi ng miss ko, ano yan? O katukat ka. Paano ka nagkaroon ng kalmot dyan? Oo nga, no? Tinignan ko sa alamin. Ewan no, baka ako lang. Ganyan naman ako ano ko naman hindi ko binibigyan ng meaning pero napansin ng misis ko, bakit ako may kalmot dito? Anyway, so yun nga no, I believe kaya nila tayong pakialaman dun sa non-physical aspect ng body natin to the point na pwede kang magkasakit or maapektuhan ka. Hindi yung physical aspect pero yung loob mo na parang may something na mali, parang masama, mabigat ang pakiramdam mo, yun, isa yan, no? Kaya nilang gawin yan, yun ang paniniwala ko. So yan po yung experience ko sa Camp Janhay. Sorry kung hindi ganun sobrang nakakatakot pero yun talaga yun lang nangyari sa amin Kaya nga, nung time na yon, baka katulad nyo ako na, wala yan, hindi yan totoo, guni-gunin nyo lang yan. Pero pagka dumating ka na sa ganitong age, kasi matagal na yon, siguro 2005, 2006, no? Matagal na yon. After that event, may mga events pa ako na-observe or na-experience. Kaya sabi ko, iba na ako ngayon mag-isip. No? Totoo pala itong mga to. Hindi ito yung sinasabing guni-guni lang. Pero ayan, sinishare ko yung experience ko sa multo sa Camp Janhay. I don't know kung makahanap ako sa online ng similar doon sa dinidescribe ni Jan Togade na multo nakita niya sa restroom. Ilalagay ko na lang sa thumbnail kung makakita ko. No, pero yun nga. Anyway, so yan po story time natin. Hopefully nag-enjoy kayo and see you next time. Bye.